sa kahanginan. Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Teacher Leia. Sa araw na ito ay sasamahan ko yung sagutin ang mga gawain na nasa ikatlong markahan, unang sanayang papel ng Signaturang Pilipino na ikawalong baitang. Handa na ba ang sagutang papel, ballpen at sanayang papel? Halika't samahan niyo akong tuklasin ang mga bagong kaalaman. Tara! Magsimula na tayo! Sa oras na ito, ang paksa na ating pag-aaralan ay pinamagatang paghahambing na isang teksto sa iba pang teksto batay sa paksa, layon at tono. Sa gawaing ito, ang kasanayan sa paghahambing na isang teksto sa iba pang teksto batay sa paksa, layon at tono ay iyong matututuhan. Sinasaklaw din dito ang mga halimbawa ng popular na babasahin karaniwang pinagkukunan ng mga teksto. Sa pagkatapos ng araling ito, inaasahang na ihahambing ang tekstong binasa sa iba pang teksto batay sa paksa, layon at tono. Nakikilala ang katangian ng teksto batay sa paksa, layon at tono. At panghuli ay ang naipapahayag ang kahalagahan ng mga babasahin sa paghatid ng mahahalagang mensahe. Alam mo ba, sa pag-unawa ng teksto, ang pangunahing binibigyan tuon ay ang nais maipahayag ng tagapagsulat nito. Hindi tuwirang inilalahad ang kahulugan ng mga pahayag at naghahamon ito ng mga kaisipang unawain ang mga mensahe na pakaloob nito. Sa isang mambabasa, isinaalang-alang niya ang pagtamo ng sapat na pag-unawa sa paksang pinag-uusapan, sa nais ipabatid ng may akda, at kung anong damdamin ang umiiral dito. Upang mas maunawaan ay maaaring isinaalang-alang ang paggamit ng paraang paghambing. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng paghahambing? Ito ay paglalarawan ng dalawa o higit pang katangian o kalagayan. Ito rin ay pamamaraan sa pag-uugnay na maaaring katulad o magkaiba ang katangian o kalagayan. Una, paksa. Pangunahing kaisipang pinagbabatayan ng teksto. Ito ang tumutukoy kung tungkol saan ang teksto. Ito rin ang batayan ng pangunahing kaisipan at mga suportang detalyeng nilalaman ng akda upang maituring na may kaisahan ang teksto at hindi dapat lumihis ang paglalahad. Ikalawa, layon o goal. Ito ay ang intensyon ng teksto sa pagkakasulat nito. Tumutukoy sa mga kaisipang nais sabihin na may akda sa mga mambabasa. Maaaring magkaroon ng isa o higit pang layunin ang isang teksto. Katlo at panghuli, tono. Ito ay tumutukoy sa naghaharing damdamin ng teksto. Maaari itong malungkot, masaya, nagagalit, natutuwa, naghihinayang, nagmamakaawa at iba pa. Nakikilala ang mga ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga tiyak na salitang ginamit ng manunulat. Ang mga tekstong karaniwang nababasa ay maaaring napapaloob sa iba't ibang popular na babasahin gaya ng mga sumusunod. Una ay comics. Ang larawang inyo makikita sa screen ay isang halimbawang larawan ng comics. At ang larawang ito naman ay halimbawang teksto na karaniwang nakapaloob sa isang comics. Ikalawa ay magazine. Ang larawang inyo makikita sa screen ay isang halimbawang larawan ng isang magazine. At ang larawang ito naman ay halimbawang teksto na karaniwang nakapaloob sa isang magazine. Ikatlo at panghuli naman ay ang pahayagan. Ang larawang inyo makikita sa screen ay isang halimbawang larawan ng isang pahayagan. At ito naman ang halimbawang larawan ng teksto na karaniwang nakapaloob sa isang pahayagan. Ngayon naman ay mayroon na kung ilang mga pamprosesong tanong
para sa inyo, batay sa tinalakay natin kanina. Una, ano ang paksa ng binasang teksto mula sa comics? Tama! Ito ay tungkol sa pagtanggap ng tungkulin. Ikalawa, ano ang naisipahiwatig ng may akda na nabanggit sa magazine? Tama! Ang naisipahiwatig ng may akda na nabanggit sa magazine ay upang magbigay impormasyon sa mga mambabasa. Ikatlo, ano ang damdaming nangingibabaw sa binasang teksto mula sa pahayagan? Tama! Ang damdamin nangingibabaw sa binasang teksto mula sa pahayagan ay ang pagiging seryoso. Mahusay ang inyong pinakitang galing sa pagsagot mga mag-aaral. Ngunit pakanyak pa lamang iyon. Ngayon ay handa na ba kayo sa pagsagot ng ating mga gawain? Handa na ba kayo? Yes! Magsimula na tayo! Unang gawain. Sabay-sabay natin basahin ang panuto ng ating unang gawain. Paghambingin ang mga tekstong nakapaloob sa mga popular na babasahin na nabanggit sa itaas alinsunod sa layon at tono nito. Sa unang kolom ng talahanayan ay makikita ninyo ang mga popular na babasahin. Ang gagawin nyo lamang ay tupuin ang layon at tono ng naturang teksto. Unang popular na babasahin ay comics, na ang paksa ay ang pag-uusap ng magkaibigan. Ano kaya ang layon at tono nito? 10 segundo, simulan na! Tapos na ang 10 segundo. Sa tingin ninyo, ano kaya ang layo ng teksto ng comics? Tama! Ang layo nito ay upang magbigay inspirasyon at makikayat sa mga mambabasa. Ano naman ang tono nito? Tama! Ang tono nito ay natutuwa. Ngayon naman ay kayo na ang tumapos sa pagsagot ng iba pang mga tanong. Tayo ay tumungo na sa ating ikalawang gawain. Sabay-sabay nating basahin ang panuto ng ating ikalawang gawain. Kilalanin ang mga sinasaad ng bawat pahayag kung ito ay paksa, layon o tono. Isulat ang wastong sagot sa patlang. Para sa ating unang bilang, tukuyin kung paksa, layon o tono ba ito. Sabay-sabay nating basahin ang unang bilang. Lubos siyang natuwa sa bago niyang natuklasan. Ano nga ba ang sagot? Tama! Ang sagot ay tono. Ngayon sa ating ikalawang bilang, sabay-sabay nating basahin ito. Ang mga popular na babasahin ay sumasalamin pa rin sa kultura ng tao. Ano nga ba ang sagot? Tama! Ang sagot ay paksa! Ngayon sa ating ikatlong bilang, sabay-sabay nating basahin ito. Ninanais pa ring ibahagi ng DepEd ang pantay na edukasyon sa kabila ng krisis na dinaranas. Ano nga ba ang sagot? Tama! Ang sagot ay layon! Napakahusay talaga ninyo sumagot mga mag-aaral. At kayo na lang ang tumapos sa iba pang mga bilang. Alam kong kaya na ninyo yan. Ngayon ay tutungo na tayo sa ating panghuling gawain. Ang ating ikatlong gawain. Ikatlong gawain. Sabay-sabay nating basahin ang panuto ng ating ikatlong gawain.
Ipahayag ang kahalagan ng mga popular na babasahin sa paghatid ng mga mensahe gamit ang iba't ibang teksto. Para sa inyong ikatlong gawain, ay isasalaysay ninyo kung ano nga ba ang kahalagahan ng mga babasahin o kung bakit nga ba mahalaga ang mga babasahin. Ipaliwanag na maigi ang inyong magiging sagot. 10 segundo. Simulan na! Tapos na ang 10 segundo. Sa gawain ito ay mayroon tayong iba't ibang kasagutan at ang aking babasahin ay aking mungkahi lamang. Para sa akin, ito ay mahalaga sapagkat ang mga popular na babasahin ay sumasalamin pa rin sa kultura natin. Yan ang aking sagot at kayo na ang bahala sa pagsagot na iba pang bilang. At dito nagtatapos ang ating pagsagot sa mga gawain. Naway nasiyahan kayo sa pagsagot ng mga ito. Ngayon ay tutungo na tayo sa ating pangwakas na gawain at ito ay ang dugtungan tayo. Para sa ating pangwakas na gawain, mayroon ka 10 segundo upang sagutin ang mga ito. Una ay, napag-alaman ko na sa paghahambing ng teksto sa iba pang teksto at kailangan. Ikalawa ay, natutuwa ako dahil. At panghuli ay, kaya sa susunod, 10 segundo, simulan na! Tapos na ang 10 segundo. Sa gawain ito, ay mayroon iba't ibang sagot ang bawat isa sa inyo. At kayong lahat ay mahusay. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Aasahan ko, sasagutan ninyo ang mga natitirang gawain sa inyong sanayang papel. Dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa paghahambing ng isang teksto sa iba pang teksto batay sa paksa, layon at tono. Paalam!